Pinagpalit ako ng sarili kong asawa sa pera. At ngayon, nakikita ko ang isang ina na ipinagpapalit ang kanyang anak sa isang lalaking hayop. Habang humahalakhak sila sa loob ng bahay, isang bata ang dahan-dahang namamatay sa gutom sa ilalim ng kanilang hagdan. Ako si Elena, at sa gabing ito, hindi lang bata ang ililigtas ko mula sa impyerno, kundi ang sarili ko ring durog na kaluluwa. Sino ang mananalo? Ang batas ng tao o ang batas ng isang sugatang ina? Huwag mo nang intindihin ang batang yan, Rico. Hayaan mo siyang mabulok sa ilalim ng hagdan. Ang mahalaga ay ang gabing ito, ang saya natin, at ang perang ibibigay mo sa akin para sa bagong damit na gusto ko. Napatigil ang aking mga kamay sa pag-aayos ng mga mamahaling plato sa hapagkainan ni Senyor Silas. Ang boses na yon, ang malamig ba walang pusong tinig ni Celia, ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Hindi ko namalayan na unti-unti nang nanginginig ang aking mga daliri habang hawak ang isang kristal na baso. Mula sa bintana ng kusina, tanaw ko ang madilim na bahay sa kabilang bakod, kung saan alam kong may isang anghel na unti-unting nalalanta sa gitna ng dumi at limot. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Doon, sa kabila ng makitid na eskinita, nakita ko si Celia. Nakasuot siya ng pulang-pulang damit, tila isang reyna ng kadiliman habang masayang naglalagay ng kolorete sa kanyang labi. Sa harap niya ay si Rico, ang lalaking amoy alak, at may mga matang tila laging naghahanap ng sisirain. Nagtatawanan sila, tila walang naririnig na hikbi mula sa maliit na pinto sa ilalim ng kanilang hagdanan. Tumingin ako sa paligid ng kusina ni Senyor Silas. Narito ang lahat ng karangyaan, ang amoy ng sariwang luto na beef caldereta, ang malambot na tinapay na bagong hurno, at ang kintab ng mga pilak na kagamitan. Isang malaking kabalintunaan. Narito ako, pinagsisilbihan ng isang mayamang lalaking nalulunod sa sariling dusa. Habang ilang hakbang lang ang layo, ay may isang batang 7 taong gulang na marahil ay hindi pa kumakain simula kaninang umaga. Naalala ko ang aking sariling anak. Naalala ko ang init ng kanyang maliliit na kamay bago siya kinuha sa akin ng tadhana. Ang sakit na yon, ang hapdi ng pagkawala, ay biglang nag-alab at naging isang matinding galit. Kinuha ko ang isang piraso ng tinapay mula sa basket. Ang init nito ay tila nanunuot sa aking palad. Hindi ko ito ninanakaw para sa aking sarili. Ninanakaw ko ito para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa batang si Mara. Dahan-dahan akong lumabas ng mansyon, sinisigurong walang makakakita sa akin. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila may kasamang kaba, ngunit ang bawat tibok ng puso ko ay sumisigaw ng pangalan ng batang iyon. Hindi ko na inisip kung mapapansin ni Senyor Silas ang aking pagkawala. Ang tanging mahalaga ay ang init ng tinapay na ito na sadyang itinago ko sa ilalim ng aking apron, isang maliit na sandata laban sa kalupitan ng mundo. Narating ko ang madilim na bahagi ng kanilang bakod. Ang amoy ng kanal at nabubulok na basura ay nanunuot sa aking ilong, isang malayo at masakit na realidad mula sa mabangong mansyon na aking pinaglilingkuran. Huminto ako sa tapat ng maliit na harang na gawa sa lumang kahoy. Doon, sa pagitan ng mga siwang ng marupok na tabla, aninag ko ang isang anino, maliit, payat, at tila bahagi na ng kadiliman. Dahan-dahan kong inilabas ang tinapay. Mara, bulong ko. Ang aking boses ay halos hangin lang sa takot na marinig ng mga halimaw sa loob ng bahay. Mara, kumuha ka. Kumain ka muna, anak. Isang maliit at maruming kamay ang dahan-dahang lumitaw mula sa butas. Ang bawat daliri niya ay nanginginig, tila natatakot na baka ang biyayang ito ay isa lamang panaginip na madaling maglaho. Nang magdampi ang aming mga balat, tila isang kuryente ng hapdi ang gumapang sa aking buong pagkatao. Napakalamig ng kanyang mga kamay,
Tila wala ng dugong dumadaloy. Tila isang bangkay na pilit pang kumakapit sa hininga. Sa sandaling iyon, hindi si Mara ang nakikita ko. Nakikita ko ang aking sariling anak sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang parehong lamig, ang parehong pagkapit. Napakagatlabi ako upang pigilin ang isang hikbi na baka maging mitya ng aming kapahamakang dalawa. Ang bawat kagat ni Mara sa tinapay na naririnig ko sa kabila ng dingding ay tila isang taga sa aking konsensya. Ganito na ba ang halaga ng isang buhay? Isang pirasong tinapay na kinuha sa hapag ng mayayaman para lang hindi mamatay ang isang bata sa gutom? Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay biglang binuwag ng isang malakas at gumaralgal na boses mula sa itaas ng hagdan. Ang tunog ng mabibigat na hakbang sa lumang sahig ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Silya, nasaan ang lecheng latigo na yon? Sinasabi ko sa'yo, kailangang maturuan ng leksyon ng batang yan dahil sa pagiyak niya kanina, nakakasira ng mood. Bulyaw ni Rico. Ang bawat kataga niya ay tila latay na tumatama sa aking likuran. Narinig ko ang mahinang tawa ni Celia, isang tunog na mas masakit pa sa anumang mura. Naku Rico, huwag mo nang pagpahingahan ang sarili mo. Hayaan mo na siya riyan. Halika na. Baka mahuli pa tayo sa party. Hayaan mong lamukin ang batang iyan sa ilalim. Tutal doon naman siya nababagay. Sa basura, nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang galit na kanina ay apoy lang sa aking dibdib ay biglang naging isang nagbabagang bakal. Paano nagagawang sikmuraan ng isang ina na tawaging basura ang sarili niyang dugo at laman? Paano niya nagagawang tumawa habang ang kanyang anak ay nakapiit sa dilim at gutom? Hindi ko namalayan na nakahawak na pala ako ng mahigpit sa mga tabla hanggang sa maramdaman ko ang baon ng mga rascals sa aking palad. Ngunit mas masakit ang katotohanang wala akong magawa sa mga sandaling ito, kundi ang manood mula sa gilid. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa aking mukha. Dahilan upang mapaatras ako sa dilim. Lumabas si Rico. May hawak na nga na isang mahabang latigo ng miron. Ang mga mata ay nanlilisik sa kalasingan. Lumingon siya sa direksyon ng Gam Kautang. Ang kanyang nangiti ay tila sa isang demonyong nakahanap ng bagong laruan. Teka, parang may narinig akong kumakaluskos sa baba, sabi ni Rico habang dahan-dahang humahakbang pababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa akin at kay Mara. Napatitig ako sa maliit na siwang. Nakita ko ang mga mata ni Mara. Malaki, puno ng takot, at tila humihingi ng tulong na hindi ko alam kung paano ibibigay. Ang aking puso ay tila gustong lumabas sa aking dibdib. Kung tatakbo ako, may iwan si Mara. Kung mananatili ako, pareho kaming malalantad sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit sa mundong ito, ang mga pusong marunong magmahal ang laging pinapahirapan, habang ang mga pusong bato ay malayang nakakalipad? Isang hakbang na lang, at makikita na ni Rico ang aking anino. Ang latigong hawak niya ay humahampas sa kanyang binti, tila sabik na tumama sa laman. Napapikit ako at napahawak sa aking dibdib, handang tanggapin ang anumang darating. Huwag lang masaktan ang batang nasa loob ng madilim na silid na yon. Ganito na lang ba ang katapusan ng gabi ko? O ito pa lang ang simula ng isang digmaang hindi ko alam kung paano ko pananaw? Sino ang nandyan? Lumabas ka kung ayaw mong masaktan. Ang boses ni Rico ay tila isang kagat ng aserong lumulusot sa aking balat. Ang amoy ng alak at masamang hininga ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi, lalong nagpapatindi sa kilabot na bumabalot sa akin. Nakadikit ang aking likod sa malamig at magaspang na pader. Ang aking hininga ay pinipilit kong itago sa loob ng aking dibdib hanggang sa maramdaman ko ang hapdi ng kakulangan sa hangin. Sa isang iglap,
Ang kintab ng latigong hawak niya ay tumama sa anino ng aking sapatos. Isang galaw ko lang, isang maling paghinga, at ang impyernong dinaranas ni Mara ay magiging impyerno ko na rin. Ngunit sa gitna ng aking matinding takot, ang mas masakit na pasakit ay ang marinig, ang marahas na paghinga ni Mara sa loob ng maliit na silid. Alam kong nakikinig siya. Alam kong umaasa siyang ang anghel na nagbigay sa kanya ng tinapay ay hindi siya iiwan sa gitna ng panganib. Wala kang mapagtataguan, magnanakaw. Muling bulyaw ni Rico habang papalapit ang tunog ng kanyang mga yabag. Narinig ko ang pag-ungol ng tuyong kahoy sa ilalim ng kanyang mabigat na timbang. Isang hakbang pa, isang hakbang na lang, at ang kamay niyang puno ng galit ay aabot na sa aking kinalalagyan. Ngunit bago pa man niya maabot ang dulo ng hagdan, isang malamig at makapangyarihang tinig ang bumasag sa tensyon ng gabi. Rico, mukhang naliligaw ka yata sa bakuran ko. Ang tinig ni Senyor Silas ay parang isang pader ng yelo na biglang humarang sa pagitan namin. Mula sa aking pinagtataguan, nasilayan ko ang matangkad at matikas na figura ni Senyor Silas na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng mansyon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig ng diretsyo kay Rico. Senyor Silas, nauutal na wika ni Rico. Ang kanyang katapangan ay biglang naglaho na parang bula. Ibinaba niya ang latigo at pilit na nag-ayos ng kanyang gusot na damit. Pasensya na po. May narinig lang akong pusa o baka magnanakaw sa tabi ng bahay ko. Sinisigurado ko lang ang seguridad ng aking pamilya. Ang seguridad ng pamilya mo o ang kapakanan ng batang tinatago mo sa ilalim ng hagdan. Ang tanong ni Senyor Silas ay tila isang sampal na nagpatahimik sa buong paligid. Lumalabas na si Celia mula sa loob ng bahay, tila isang ahas na dahan-dahang lumalapit sa kanyang asawa. Senyor, huwag po kayong maniwala sa mga haka-haka. Ang anak ko ay maayos ang kalagayan. Si Elena, ang katulong niyo, siya ang nanggugulo dito. Nakita ko siyang umaaligid at tila gustong agawin ng anak ko. Nanginig ang aking buong katawan sa tindi ng kasinungalingan ni Celia. Paano nagagawang baluktutin ng isang ina ang katotohanan upang protektahan ang isang halimaw? Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga karayom na tumutusok sa aking dangal. Elena, lumabas ka na riyan. Utos ni Senyor Silas sa akin. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may awtoridad. Dahan-dahan akong lumabas mula sa dilim. Ang aking mukha ay basa ng luha, ng galit at awa. Hindi ko tiningnan si Rico o si Celia. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan, kung saan alam kong nakasilip ang isang pares ng matang puno ng pag-asa. Senyor Silas, hindi po totoo ang sinasabi nila. Ang bata ay gutom, bugbog at tumahimik ka, Elena. Putol ni Celia. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala kang karapatang manghimasok sa pamilya namin. Senyor, ang babaeng ito ay baliw. Siguro ay namatanda na dahil sa pagkawala ng sarili niyang anak, kaya ngayon ay ang anak ko naman ang pinagdidiskitahan niya. Ang banggit sa aking namatay na anak ay tila isang mitya na nagpasabog sa lahat ng sakit na kinikimkim ko. Gusto ko siyang sugurin. Gusto kong saktan ng babaeng walang puso na nasa harap ko. Ngunit naramdaman ko ang malamig na kamay ni Senyor Silas sa aking balikat. Isang hawak na tila nagsasabing, huwag ngayon, may mas malaking laban tayong dapat harapin. Tatawag ako ng pulis. Simpleng sabi ni Senyor Silas, hayaan nating ang batas ang magpasya kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ngunit bago pa man makahugot ng telepono si Senyor Silas, narinig namin ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Isang hindi inaasahang pangyayari. May tumawag na pala ng awtoridad bago pa man kami makakilos. Sa pagdating ng mga ilaw ng asul at pula, ang mukha ni Celia ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip,
Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang papalapit ang mga pulis, biglang itinulak ni Celia si Rico at tumakbo patungo sa mga opisyal. Sabay turo sa akin, "Salamat sa Diyos at narito na kayo." Ang babaeng iyan, turo niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pighati. Sinubukan niyang kidnapin ang anak ko. Sinaktan niya ako nang subukan ko siyang pigilan. "Tulungan niyo kami." Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang mundo ay tila umiikot ng pabaligtad. Ang biktima ay naging salarin at ang mga halimaw ay naging mga biktima. Tumingin ako kay Senyor Silas, ngunit maging siya ay nagulat sa bilis ng pangyayari. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto sa ilalim ng hagdanan. Lumabas si Mara. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa kaguluhan. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon bago ako nilapitan ng isang pulis upang hawakan ang aking mga kamay. Ganito na ba ang kabayaran sa paggawa ng mabuti? Sa pagtatangkang magligtas ng isang buhay, ako pa ba ang itatapon sa likod ng rehas? Paano na si Mara kung ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan ay ituturing na isang kriminal? Baliw siya, officer. Nawalan siya ng sariling anak, kaya ngayon, ang anak ko naman ang gusto niyang pagnakawan ng buhay. Nakita niyo naman ang sugat ko, hindi ba? Gawa iyan ng kanyang marahas na kamay. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Celia sa loob ng madilim at malamig na presinto ay tila mga laso na dahan-dahang pumapatay sa aking pag-asa. Nakaupo ako sa isang matigas na silya. Ang aking mga kamay ay nakagapos ng malamig na bakal na tila kumakagat sa aking mga pulso. Ang kislap ng mga posa sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kisame ay isang masakit na paalala. Sa mundong ito, kung minsan ay mas pinaniniwalaan ang magaling umarte kaysa sa nagsasabi ng totoo. Tumingin ako sa aking mga palad. Ang mga palad na ilang minuto lang ang nakalilipas ay nag-abot ng tinapay sa isang nagugutom na bata. Ngayon, ang mga kamay na yon ay itinuturing na instrumento ng krimen. Nararamdaman ko pa rin ang init ng maliit na kamay ni Mara. Isang pakiramdam na unti-unting nilalamon ng lamig ng bakal na nakapulupot sa akin. Ganito ba ang kapalit ng pagmamalasakit? Ang ituring na kriminal sa harap ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa'yo? Sa kabilang panig ng silid, nakita ko si Rico. Nakayuko siya. Nagkukunwaring biktima rin, habang si Celia ay yumayakap sa kanya ng mahigpit. Ang kanilang pagkakaisa sa likod ng kasinungalingan ay nagpapakulo sa aking dugo. Alam ko ang katotohanan na ang sugat sa braso ni Celia ay nakuha niya dahil sa sariling kapabayaan o baka sadyang ginawa niya upang idiin ako. Ang kanilang pagtataksil ay hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa sarili nilang dugo at laman na si Mara. Elena, huwag kang mag-alala. Gagawan natin ito ng paraan. Narinig ko ang mahinahong tinig ni Senyor Silas sa aking likuran. Ngunit paano ako hindi mag-aalala? Ang batas ay nakatingin sa mga ebidensya at sa sandaling ito, ang luha ni Celia ay mas matimbang kaysa sa aking mga salita. Pumasok ang isang babaeng mula sa kagawaran ng social welfare. Hawak-hawak niya ang isang maliit na bag, ang mga gamit ni Mara. Dadalhin muna namin ang bata sa isang temporary shelter. Hindi siya ligtas dito habang hindi pa natatapos ang investigasyon, anunsyo niya. Naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Huwag niyo siyang ilayo! Sigaw ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa pighati. Kailangan niya ako. Natatakot siya sa dilim. Ngunit ang aking pagsusumamo ay tila hangin lang na dumaan sa pandinig ng mga pulis. Nakita ko si Mara sa pintuan, pinalilibutan ng mga estranghero. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa akin, puno ng kalituhan at tahimik na pagtangis. Wala siyang sinasabi, ngunit ang bawat patak ng luha sa kanyang pisngi ay tila sumisigaw ng aking pangalan.
Nang dahan-dahan siyang inakay palayo, naramdaman ko ang muling pagkawala ng isang anak sa aking buhay. Ang sakit ng nakaraan at ang pait ng kasalukuyan ay nagsama-sama, tila isang malaking alon na lumulunod sa akin sa kawalan ng pag-asa. Lumapit sa akin ang isang investigador. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng awa. Elena, pirmahan mo na ang salaysay na ito. Mas mapapabilis ang proseso kung aaminin mo na ang ginawa mong panghihimasok. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Hinding-hindi ako aamin sa isang bagay na hindi ko ginawa. Ang totoong kriminal ay nasa labas at ang biktima ay dinadala niyo sa lugar na hindi niya kakilala. Pag-alis ng mga pulis, naiwan kaming dalawa ni Senyor Silas sa sulok ng presinto. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa amin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desisyong tila matagal na niyang pinag-isipan. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ko. May mga lihim ang pamilyang iyan na hindi mo alam, Elena. Si Rico, hindi lang siya isang lasenggo. Mayroon siyang koneksyon sa mga taong hindi natin dapat kinalaban ng basta-basta. Napatitig ako sa folder. Ano ang ibig niyong sabihin, senyor? Kung gusto mong makuha si Mara, hindi sapat ang pagiging mabuti. Kailangan mong maging mas matalino at mas matapang kaysa sa kanila. Sabi niya, ang kanyang tinig ay tila isang babala. Ang folder na ito ang magiging susi mo, ngunit may kapalit ito. Kapag binuksan mo ito, wala na tayong balikan. Handa ka bang isakripisyo ang tahimik mong buhay para sa isang batang hindi mo naman kaano-ano? Napatitig ako sa bintana, kung saan tanaw ang madilim na kalsada na tinahak ng sasakyang naglayo kay Mara sa akin. Naalala ko ang lamig ng kanyang kamay at ang init ng kanyang huling yakap. Sa dinami-dami ng pinto na isinara sa akin ng tadhana. Ito na ba ang tanging pintong natitira, kahit na ang kapalit nito ay ang aking sariling kaligtasan? Elena, hindi sapat ang luha para mabawi ang isang batang kinuha ng sistema. Ang mundo ay hindi nakikinig sa mga api. Nakikinig ito sa mga may kapangyarihan. Ang mga salitang yon ni Senyor Silas ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na pighati. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid-aklatan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, tiningnan ko ng maigi ang aking refleksyon. Nakita ko ang isang babaeng tuyot ang mga mata sa kaiiyak, ang mga palad na puno ng kalyo mula sa pagsisilbi, at ang balikat na tila habambuhay nang nakayoko sa bigat ng mundo. Sino nga ba ako? Isang hamak na katulong na ang tanging sandata ay ang kanyang malasakit. Ngunit sa labanang ito, ang malasakit ay parang isang pirasong papel na itinatapat sa isang naglalagablab na apoy. Kung mananatili akong ganito, mananatili ring bihag si Mara ng isang sistemang bulag sa katotohanan. Turuan niyo ako, senyor. Wika ko. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Gagawin ko ang lahat. Hindi na ako papayag na ang tanging kaya ko lang gawin ay manood mula sa gilid habang dinudurog ang buhay ng isang bata. Doon nagsimula ang aking pagbabago. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa amoy ng kape at pagwawalis ng sahig, kundi sa pag-aaral ng mga dokumento, pagsasanay sa tamang pananalita, at pag-unawa sa masalimuot na mundo ng negosyo ni Senyor Silas. Ang aking mga kamay na dati ay pamilyar lamang sa init ng kalan ay natutong humawak ng pluma at maglipat ng mga pahina ng batas. Masakit ang bawat hakbang. Para akong isang uod na pilit na kumakawala sa kanyang cocoon, dinudurog ang sariling balat upang magkaroon ng pakpak. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang tanging nagpapanatili sa aking katinuan ay ang mga nakaw na sandali sa loob ng pasilidad kung nasaan si Mara. Isang hapon, sa tulong ng mga koneksyon ni Senyor Silas, nagawa kong makapasok sa puting silid ng ospital
kung saan pansamantalang inilagak si Mara. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana na tila hinihintay ang pagdating ng isang bagay na hindi naman darating. Ang kanyang katawan ay tila mas lumiit pa, mas naging marupok sa gitna ng malinis, ngunit malamig na kapaligiran. Dahan-dahan akong lumapit. Kinuha ko ang isang suklay mula sa aking bag, walang salitang lumabas sa aking bibig. Naupo ako sa kanyang likuran at sinimulang ayusin ang kanyang buhok na tila hindi na nasuklay ng ilang araw. Sa bawat haplos ng suklay sa kanyang buhok, naramdaman ko ang dahan-dahang pag-relax ng kanyang maliliit na balikat. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay hindi nakakabingi. Ito ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng dila. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ko lang ay ang aming magkasabay na paghinga at ang mahinang tunog ng bawat hibla ng buhok na sumusunod sa galaw ng aking kamay. Ito ang aming panalangin. Isang tahimik na sumpaan na kahit anong mangyari, hindi ko siya bibitawan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila isang manipis na salamin na madaling mabasag. Habang pabalik ako sa mansyon, napansin ko ang pagkabalisa ni Senyor Silas. Paulit-ulit siyang may kausap sa telepono. Ang kanyang noo ay nakakunot at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "May problema ba, Senyor?" tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Inabutan niya ako ng isang dilaw na sobre na may selyo ng korte. Nang buksan ko ito, tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Hindi lang pala depensa ang ginagawa ni Celia at Rico. Inunahan nila kami. Isang demanda para sa child kidnapping at serious physical injuries ang isinampalaban sa akin. At ang mas masakit, meron silang mga saksi, mga kapitbahay na binayaran o tinakot upang magsinungaling at sabihing matagal ko nang pinagbabantayan si Mara para kunin ito sa kanila. Gusto nilang burahin ang iyong pagkatao, Elena, bulong ni Senyor Silas. At kung mapatunayan nila ito, hinding-hindi mo na muling makikita si Mara. Mabubulok ka sa kulungan habang siya ay babalik sa kamay ng mga halimaw na yon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa. Ang bawat sakripisyong ko sa pag-aaral, ang bawat pagtitiis sa sakit ng nakaraan, sapat ba ang lahat ng yun laban sa ganitong uri ng kasamaan? Sa dinami-dami ng sugat na tinamo ko para mabuhay muli. Kailangan ko rin bang mamatay sa harap ng batas na dapat ay nagtatanggol sa akin? Akala mo ba, Elena? Takas ka na sa putik? Kahit anong bango ng pabango mo, amoy katulong ka pa rin na nagnakaw ng bata. At balita namin, pati ang amo mo ay kinama mo na para lang protektahan ka. Ang mga salitang yon mula kay Aling Nena, ang kilalang kuta ng tsismis sa San Jose, ay tila isang talsik ng maruming tubig sa aking bagong silbing blusa. Nakatayo ako sa gitna ng kalsadang dati ay itinuring kong tahanan, ngunit ngayon ay tila isang pugad ng mga alakdan. Ang amoy ng tuyong isda na piniprito sa tabi-tabi at ang singaw ng kanal ay humahalo sa maalinsangang hangin, sadyang kabaligtaran ng malamig at mabangong silid-aklatan ni Senyor Silas. Dati, ang mga taong ito ang kasama kong tumatawa habang naglalaba sa poso. Ngayon, ang kanilang mga mapanuring mata ay nakatusok sa akin. Tila bawat kurap ay isang paghatol. Nakita nila kung paano kaladkarin ni Rico si Mara noon. Narinig nila ang bawat palahaw ng bata sa gabi, ngunit nanatili silang bingi. Ngayon, nang subukan kong maging boses ng batang yon, bigla silang nagkaroon ng dila. At ang mga dila nila ay tila mga latigo na handang bumalatay sa aking pagkatao. Wala kayong alam sa katotohanan, mahinahon kong sagot, bagamat ang aking mga kamao ay nakakuyom na sa loob ng bulsa. Pinilit kong panatilihing tuwid ang aking likod. Ang bawat hakbang ko sa madulas na eskinita ay puno ng pag-iingat. Tila naglalakad ako sa ibabaw ng mga bubog. Katotohanan,
Ang katotohanan ay pilit mong inaagaw ang anak ng may anak. Sigaw ng isa pang kapitbahay habang iwinawas-iwas ang kanyang sandok. Kesyo raw inaabuso? Sus, disiplina lang iyon. Kayong mga mahihirap na nakatikim lang ng aircon sa mansyon, nakakalimutan nyo na kung saan kayo nanggaling. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa tapat ng bahay ni Celia. Nakasara ang pinto, ngunit aninag ko ang anino ng mga tao sa loob. Alam kong naroroon sila, nagluluto ng susunod na kasinungalingan habang ang buong barangay ay nagsisilbing kanilang mga alagad. Huminto ako sa tapat ng Gamkautang, ang lugar kung saan ko huling nakitang nagdurusa si Mara. May isang maliit na bato roon, makinis at kulay kape, na palaging nilalaro ni Mara noon. Dahan-dahan ko itong pinulot. Ang lamig ng bato sa aking palad ay tila isang munting mensahe mula sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ingay at paninira ng mga marites sa paligid, ang batong ito ang aking naging sandigan. Ito ang aking golden moment. Isang paalala na ang isang munting bagay ay kayang manatiling matatag sa gitna ng malakas na agos. Naramdaman ko ang init ng luhang nagbabadyang pumatak, ngunit agad ko itong pinunasan. Hindi nila dapat makita ang aking kahinaan. Ang kanilang mga bulong-bulungan ay parang mga langaw na dumadapo sa isang sugat, ngunit hindi ko hahayaang mabulok ang aking determinasyon. Naglakad ako pabalik sa sasakyan na naghihintay sa akin sa kanto. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa San Jose, tanaw ko sa rearview mirror ang mga taong nagkukumpulan pa rin, tila mga buwitreng naghihintay ng susunod na mabibiktima. Ngunit ang mas matinding kaba ay dumating nang makatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at takot. Ma'am Elena, kailangan niyo pong pumunta rito sa lalong madaling panahon. Nawawala po si Mara sa kanyang silid. May kumuha po sa kanya habang nagpapalit ng shift ang mga gwardya. Tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang batong hawak ko ay nahulog sa sahig ng sasakyan. Lumikha ng isang mahinang tunog na tila isang babala. Ang takot na kanina ay ransada lang ng mga salita. Ngayon ay naging isang madilim na katotohanan. Sino ang kumuha sa kanya? At sa mundong punong-puno ng mga matang nakamasid, ngunit walang pusong tumutulong, nasaan ang katarungan para sa isang batang walang kalaban-laban? Sa dinami-dami ng dumi na ibinato nila sa aking pangalan, bakit ang kalinisan pa ng isang bata ang kailangang danyos? Nanay. Ang salitang yon ay tila isang munting liwanag na tumagos sa pinakamadilim na sulok ng aking pagkatao. Ngunit bago ang himalang ito, kailangan ko munang dumaan sa isang gabi ng matinding kawalan. Nang makarating ako sa ospital, ang bawat pasilyo ay tila mas humahaba at ang mga puting dingding ay tila lalong nagpapalamig sa aking nanunuyong lalamunan. Ang silid ni Mara ay wala ng laman. Ang mga kumot ay gusot-gusot, ang tray ng pagkain ay hindi man lang nagalaw, at ang katahimikan ay tila isang sumpa. Walang bakas ng batang naging dahilan ng aking pagbangon. Ang bawat tanong ko sa mga nurse ay sinasagot lamang ng pagkataranta at mga salitang hindi namin alam. Sa gitna ng aking pagwawala, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng kama. Ito ay isang drawing ni Mara, isang larawan ng isang lumang bodega na may malaking puno sa gilid. Alam ko ang lugar na yon. Iyon ang lumang imbakan ng troso sa dulo ng San Jose, isang lugar na pinamumugaran ng mga anino at panganib. Hindi ko na hinintay si Senyor Silas. Sa gitna ng dilim at amoy ng parating na ulan, tinahak ko ang daan patungo sa bodegang yon. Ang bawat pihit ng manibela ay may kasamang panalangin na tila wala ng katapusan. Pagdating ko, ang amoy ng kalawang at nabulok na kahoy ay sumalubong sa akin. Ang bawat hakbang ko sa tuyong dahon at basag na semento ay lumilikha ng tunog na tila nagbababala sa aking pagdating. Mara, Mara, nasaan ka? Ang aking boses ay gumaralgal, pilit na binabasag ang nakabibinging katahimikan ng gabi.
Naririnig ko ang mahinang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa butas na bubong, tumatama sa mga kalawanging lata sa sahig. Ngunit sa isang madilim na sulok, sa likod ng mga nagtataasang tumpok ng kahoy, nakita ko ang isang maliit na figura. Nakabaluktot siya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Tila pilit na ibinabao ng sarili sa lupa upang hindi makita ng mundo. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila nahihila sa sakit habang nakikita ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat. Si Nanay Elena ito. Huwag kang matakot anak, narito na ako. Nang marinig niya ang aking boses, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kawalan, ngayon ay umaapaw, sa luhang tila matagal ng kinimkim. Ang kanyang labi ay nanginginig. Pilit na humuhulma ng isang tunog na 7 taon niyang itinago sa ilalim ng kanyang takot. Nay, ang kanyang unang salita. Mahihina, tila isang marupok na sinulid, ngunit sapat upang wasakin ang lahat ng pader sa aking dibdib. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng madumi at nakakatakot na bodegang iyon, lumuhod ako sa maruming sahig at niyakap siya ng buong higpit. Ang amoy ng alikabok at pawis niya ay tila naging pinakamabangong samyo para sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi lang ako ang nagligtas sa kanya. Iniligtas din niya ako mula sa habambuhay na pagkabilanggo sa aking pighati. Ang bawat hikbi niya sa aking balikat ay tila nagsasabing hindi na kami muling mag-iisa. Ngunit ang aming sandali ng paghilom ay biglang binuwag ng isang mabigat na tunog mula sa pintuan ng bodega. Ang sikat ng isang flashlight ay tumama sa aming mga mata, dahilan upang mapapikit ako sa silaw. Kay tamis naman ang tagpong ito. Ang boses ni Rico ay muling umalingaw-ngaw, puno ng panunuya at puot. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, isang taong hindi ko inaasahang makita sa ganitong lugar. Pero akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Elena, hindi mo lang kinakalaban ang isang lasenggo ngayon. Kinakalaban mo ang batas na binili ko. Nanigas ako sa takot hindi dahil kay Rico, kundi dahil sa taong kasama niya. Ang lalaking yon ay ang mismong abogado na madalas kong makitang kausap ni Senyor Silas sa mga nakaraang linggo. Bakit siya kasama ni Rico? At paano nila nalamang dito ko hahanapin si Mara? Sa dinami-dami ng sugat na akala ko ay naghilom na. Bakit ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula pa sa taong akala ko ay kakampi ko sa laban? Akala mo ba, Elena, ang pag-ibig ay sapat na para talunin naman ang pera at kapangyarihan? Masyado kang nabulag ng pangarap mong maging ina hanggang sa hindi mo napansin na ang mismong tuntungan mo ay dahan-dahan na naming nilalagari. Ang boses ni Attorney Valdez, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Senyor Silas ng lahat ng aming legal na laban, ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa aking muka. Nakatayo siya sa tabi ni Rico. Ang kanyang mamahaling suit ay nangingintab sa ilalim ng liwanag ng flashlight, sadyang malayo sa madumi at mabahong paligid ng bodega. Ang kanyang nangiti ay hindi para sa isang kaibigan, kundi para sa isang biktima na nahulog na sa bitag. Naramdaman ko ang mabilis na paghigpit ng kapit ni Mara sa aking apron. Ang kanyang maliit na katawan ay muling nanginig at ang nanay na kanina lang ay nagbigay sa akin ng langit ay tila naging isang paalala ng panganib na aming kinakaharap. Napayakap ako ng mahigpit sa kanya, pilit na ibinabaon ang kanyang mukha sa aking dibdib upang hindi niya makita ang mga demonyong nasa harap namin. Ang amoy ng kalawang at paparating na bagyo ay lalong tumapang sa bawat patak ng ulan na tumatama sa butas-butas na bubong. Nararamdaman ko ang paglamig ng aking sariling dugo. Ang taong inasahan kong magliligtas sa amin sa korte ay siya palang kukuha sa amin ng katarungan. Ang bawat dokumentong nilagdaan ko, ang bawat lihim na ipinagtapat ko kay Attorney Valdez, lahat ng yon
ay gagamitin na nila laban sa akin. Magkano? Ang tanging salitang lumabas sa aking nanunuyong labi. Magkano ang halaga ng buhay ng isang bata para sa inyo, Attorney Valdez? Magkano ang ibinayad ni Rico para talikuran niyo ang katarungan? Humalakhak si Rico, isang tunog na tila pagkiskis ng dalawang tuyong kahoy. Hindi ito tungkol sa akin lang, Elena. Ang katarungan ay para lang sa mga kayang bumili nito. At ikaw? Isang hamak na katulong ka lang na nagnanais ng hindi sa kanya. Ibigay mo na ang bata at baka payagan ka pa naming makatakas bago dumating ang mga pulis. Dito lumabas ang aking golden moment. Sa kabila ng panginginig ng aking mga tuhod at ang takot na tila lumalamon sa aking katinuan, tumayo ako ng tuwid sa harap ni Mara. Hindi ako ang dating Elena na yumuyuko sa bawat utos. Ako ay isang ina na handang mamatay para sa kanyang anak. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Rico. Ang aking titig ay puno ng apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Hinding-hindi niyo siya makukuha. Wika ko, ang aking tinig ay matatag at puno ng paninindigan. Maaring nabili niyo ang batas, maaring kontrolado niyo ang mga tao sa paligid, ngunit hindi niyo kailanman mabibili ang tapang ng isang inang wala nang takot mawalan. Kung kailangang dumanak ang luha ko hanggang sa maging dagat, gagawin ko. Huwag lang siyang muling mahulog sa inyong mga kamay. Ngunit ang aking katapangan ay tila tinawanan lamang ng tadhana. Inilabas ni Attorney Valdez ang kanyang telepono at may ipinakitang balita sa screen. Ang aking mundo ay tila gumuho nang makita ko ang larawan ni Senyor Silas na pinapangunahan ng mga pulis, nakapuso at nakayuko habang isinasakay sa patrol car. Habang abala ka sa paghahanap sa batang ito, Elena, tinapos na namin ang iyong tanging sandigan. Masayang wika ni Valdez. Si Silas Blackwood ay arestado na dahil sa malaking kaso ng financial fraud at human trafficking. Sino na ngayon ang magtatanggol sa'yo? Sino na ang magbabayad sa mga luha mo? Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga binti. Ang taong akala ko ay makapangyarihan, ang taong nagturo sa akin kung paano lumaban, ay bagsak na rin. Ako na lang ang natitira. Isang sugatang ina at isang takot na bata sa gitna ng isang madilim na bodega, pinalilibutan ng mga taong walang konsensya. Paano ko ipagpapatuloy ang laban kung ang tanging sandata ko ay kinuha na sa akin? Sa dinami-dami ng panalangin inalay ko sa langit. Bakit tila mas malakas ang tinig ng mga makasalanan? Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang tunog ng papalapit na mga sapatos sa basag na semento. Papalapit na sila. Isang hakbang, dalawa. Ang dilim ng gabi ay tila naging isang malaking bibig na handa kaming lamunin ng buo. Akin na ang batang iyan, Elena. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita palabas ng bodegang ito. Wala na ang iyong tagapagtanggol. Wala na ang iyong Senyor Silas. Ikaw na lang at ang iyong walang saysay na awa. Ang boses ni Rico ay parang isang maruming daluyong na humahampas sa aking pagkatao. Nararamdaman ko ang bawat dumi ng bodegang ito, ang amoy ng amag, ang lamig ng basang semento na nanunuot sa aking mga tuhod, at ang malansang amoy ng kalawang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamatinding nararamdaman ko ay ang maliit na katawan ni Mara na nakakapit sa aking likuran. Ang kanyang mabilis na paghinga ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi naming oras ng kaligtasan. Tumingin ako sa paligid. Ang dilim ay tila isang kaaway na dahan-dahang lumalapit, habang ang flashlight ni Attorney Valdez ay nagsisilbing mata ng isang buwitreng naghihintay ng aming kamatayan. Sa bawat segundo na lumilipas, ang katotohanang ako na lang ang natitira ay unti-unting dumudurog sa aking puso. Si Senyor Silas, ang lalaking akala ko ay hindi matitibag, ay nakakulong na. Ang mga batas na pinag-aralan ko ng buong puyat ay tila naging mga papel na lang na tinangay ng ulan.
Ngunit sa gitna ng aking pighati, may isang bagay na hindi nila kayang arestuhin. Ang aking pagiging ina. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Mara. Ito ang aking golden moment. Nararamdaman ko ang bawat gatla ng kanyang palad, ang bawat kalyo na tanda ng kanyang pagdurusa. Sa sandaling ito, hindi ako isang katulong. Hindi ako isang biktima ng tadhana. Ako ang tanging pader na nakatayo sa pagitan ng batang ito at ng impyerno. Ang bawat takot ko ay naging puot at ang bawat pighati ko ay naging bakal. Maaring wala na si Senyor Silas dito, wika ko. Ang aking tinig ay hindi na pabulong kundi isang deklarasyon na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega. Maaring mag-isa na lang ako, pero mali kayo kung sa tingin nyo ay susuko ako ng dahil lang doon. Ang katarungan ay hindi nakadepende sa isang tao. Ito ay nakaukit sa puso ng bawat inang handang itaya ang lahat para sa kanyang anak. Tumawa si attorney Valdez, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Ang drama mo, Elena, akala mo ba ay may makikinig sa'yo sa korte? Sino ka ba? Isang hamak na babaeng may record na ng pagkidnap. Sino ang maniniwala sa isang baliw? Isang hakbang ang ginawa ni Rico patungo sa amin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay upang abutin ang buhok ni Mara. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang tunog ng mabilis na sasakyan ang huminto sa labas ng bodega. Ang ilaw ng mga headlight ay tumagos sa mga siwang ng pinto, tila isang banal na liwanag na nagtataboy sa kadiliman. Biglang bumukas ang pinto ng bodega nang may matinding puwersa. Isang figura ang dahan-dahang pumasok, ang kanyang mga damit ay basang-basa at punong-puno ng dugo. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makilala ko kung sino ito. Cecilia. Ang kanyang mukha ay halos hindi makilala dahil sa mga pasa at sugat. Ang kanyang pulang damit na kanina ay tanda ng kanyang kayabangan ay punong-puno na ng putik at dugo. Ngunit ang pinakanakapanghihilakbot ay ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Puno ito ng matinding takot at pagsisisi. Rico, itigil mo na ito. Kinalas na wika ni Celia, ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. Sinubukan mo akong patayin. Sinubukan mong itapon ang sarili mong asawa dahil lang sa perang yon. Lumingon si Rico sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng matinding puot. Dapat ay namatay ka na sa bangin na yon, Celia. Napakawalang kwenta mo talaga. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakita ko ang pagkakataon. Niyakap ko si Mara at dahan-dahang gumapang patungo sa madilim na bahagi ng bodega. Ngunit ang aking paningin ay napako kay Celia na ngayon ay nakaluhod na sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot sa direksyon ni Mara. Mara, anak ko, patawarin mo si nanay. Hikbi ni Celia. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dugong dumadaloy sa kanyang pisngi. Elena, ilayo mo siya rito. Iligtas mo ang anak ko. Ibigay mo sa kanya ang buhay na hindi ko na ibigay. Ang sandaling iyon ay tila isang kidlat na tumama sa aking katinuan. Ang babaeng akala ko ay walang puso, ang babaeng itinuring kong kaaway, ay narito ngayon, durog, duguan, at nagmamakaawa para sa kaligtasan ng batang ipinagpalit niya noon. Ang galit ko sa kanya ay tila dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang malalim at masakit na awa. Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig ko ang pag-alsa ng baril ni Rico. Ang kintab ng bakal sa ilalim ng ilaw ng bodega ay tila isang hatol na walang hanggan. Wala nang makakalabas ng buhay dito, sigaw ni Rico. Sa gitna ng takot at kaguluhan, isang kaisipan lang ang pumasok sa aking isip. Paano ako lalaban kung ang kalaban ko ay isang taong wala nang mawawala? At sa pagitan ng dalawang ina, ang isa ay nagkasala at ang isa ay lumalaban. Sino ang tunay na magtatakda ng tadhana ni Mara? Nabalik lamang ang aking diwa
nang marinig ko ang pagkasa ng baril. Isang tunog na tila nagpatigil sa oras. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa bawat patak ng luha at dugo sa loob ng bodegang yon. Sa tingin mo ba, Elena, ay maniniwala ang hukuman sa isang katulong na nagnakaw ng bata para lamang makuha ang atensyon ng isang mayamang lalaki? Ang mga salitang yon mula sa abogado ni Rico ay tila isang malamig na sampal na yumanig sa aking buong pagkatao sa loob ng napakalamig na silid ng korte. Nakatayo ako sa harap ng napakaraming tao. Mga estrangherong ang tanging alam ay ang mga kasinungalingang ibinabato sa aking pangalan. Ang amoy ng lumang papel, ang kintab ng sahig na bagong wax, at ang nakabibinging katahimikan ng hustisya ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa akin sa katotohanan. Dahan-dahan kong hinawakan ang gilid ng kahoy na silya. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Nararamdaman ko ang bawat gatla ng kahoy sa aking mga daliri. Tila ba bawat ukit nito ay nagpapaalala sa akin ng mga gabing nakatayo ako sa ilalim ng ulan para lamang masigurong ligtas si Mara. Isang malaking kabalintunaan. Narito ako, pilit na ipinagtatanggol ang aking dangal sa harap ng batas, habang ang batang ipinaglaban ko ay nakaupo sa isang sulok, pilit na itinatago ang sarili sa kanyang sariling mga bisig. Sa bawat pagpukpok ng kahoy na maso ng hukom sa lamesa, tila may kung anong bahagi ng aking puso ang nadudurog. Ang tunog ng kahoy sa kahoy ay hindi lang hudyat ng kaayusan. Ito ay tila tunog ng hatol na dahan-dahang pumapatay sa aking pag-asa. Tiningnan ko si Rico na nakaupo sa kabilang panig. Maayos ang kanyang suot, nakapustura, at may ngiti ng isang tagumpay na tila ba ang lahat ng dugo at luhang dumanak sa bodega ay isang masamang panaginip lang na madaling burahin ng pera. Tumayo ang saksi. Anunsyo ng clerk of court. Ang pintuan ng korte ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng isang wheelchair sa makinis na sahig ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng aking huling hininga. Pumasok si Celia. Ang kanyang muka ay balot pa ng benda. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na hukay ng pighati. Nang magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang matinding kuryente ng takot at pag-asa. Siya ang mitya, siya ang maaring magligtas sa amin o tuluyang magbaon sa akin sa limot. Celia Kensington, simula ng piskal, ikwento mo sa amin, sino ba talaga ang kumuha kay Mara mula sa iyong tahanan? Yumuko si Celia. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayayanig ng hikbi na pilit niyang pinipigilan. Ang bawat patak ng kanyang luha sa kanyang maputlang kamay ay tila isang saksak sa aking dibdib. Tumingin siya kay Rico at nakita ko ang sandaling pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang takot na itinanim ng maraming taon ng pang-aabuso. Ngunit pagkatapos, lumingon siya kay Mara. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon na tila ba ngayon lang niya natuklasan ang kanyang pagiging ina. Hindi siya kinuha ni Elena, mahina ngunit malinaw na wika ni Celia. Ang bawat salita ay tila isang banal na himig sa gitna ng aking kalituhan. Ibinigay ko ang anak ko sa kanya dahil mas ligtas siya sa kamay ng isang estranghero kaysa sa piling ng kanyang sariling ama. Isang malakas na bulungan ang bumalot sa buong korte. Ang bawat tao ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Nakita ko ang biglang pagputla ni Rico. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay biglang naging isang maskara ng matinding galit. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardiya. Nagsisinungaling siya. Binayaran niyo ang asawa ko. Ibulyaw ni Rico. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Ngunit hindi natapos doon. Inilabas ng piskal ang isang lumang tape recorder, ang recorder na kinuha ni Celia mula sa bodega
bago siya nawalan ng malay. Sa loob ng silid na yon, umalingaw-ngaw ang boses ni Rico, ang kanyang pag-amin sa pagtatangkang pumatay, ang kanyang plano na ibenta ang bata para sa pera, at ang kanyang pagtawa sa bawat latay na ibinigay niya kay Mara. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na humuhugas sa lahat ng putik na ibinato nila sa akin. Naramdaman ko ang pagluwag ng buhol sa aking lalamunan. Tumingin ako sa kisame, pilit na pinipigil ang pag-agos ng luhang hindi napighati ang dala, kundi laya. Sa ilalim ng ebidensyang ito, wika ng hukom, ang kanyang tinig ay tila kulog na naghahatid ng hustisya. Inuutos ko ang agarang pag-aresto kay Rico Kensington at attorney Valdez sa kasong frustrated parricide, child abuse, at obstruction of justice. Habang kinaladkad si Rico palabas ng korte, ang kanyang mga mura at sigaw ay tila hangin na lang na dumaan. Hindi ko na siya tiningnan. Ang tanging nakikita ko ay si Mara, na dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan at tumakbo patungo sa akin. Nang mayakap ko siya sa gitna ng korte, naramdaman ko ang bawat tibok ng kanyang puso na tila nagsasabing, "Tapos na, nanay. Tapos na ang gabi." Ngunit sa gitna ng aming yakap, lumapit sa akin ang isang pulis. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng selebrasyon. "Ma'am Elena, may balita po kami mula sa kulungan kung nasaan si Senyor Silas." Napatigil ako. Ang kaba na akala ko ay wala na, ay muling gumapang sa aking likuran. "Ano po iyon? Laya na ba siya?" Nagkaroon po ng kaguluhan sa loob, at ayon sa report, isa po si Senyor Silas sa mga malubhang na sugatan. Hindi po namin alam kung abot pa siya sa ospital. Ang aking mundo na tila nagsisimula ng mabuo ay muling nayanig. Bakit kung kailan nahanap na namin ang katarungan, ay tila may isa namang buhay na dapat magbayad? Sa dinami-dami ng tagumpay na nakamit ko sa harap ng hukuman, bakit kailangan pang dumanak ang dugo ng taong naging tulay ko patungo sa liwanag? Jay, hindi lahat ng tagumpay ay may kasamang tawa. Minsan, ang pinakamatamis na panalo ay may lasa ng luha at amoy ng antiseptic sa ospital. Nakatayo ako sa labas ng intensive care unit. Ang aking mga mata ay nakapako sa figura ni Senyor Silas na napaliligiran ng mga makinang bumubuhay sa kanya. Ang puting liwanag ng pasilyo ay tila masyadong matalas, tumatagos sa aking pagod na pagkatao. Isang malaking kabalintunaan. Sa loob ng silid na yon ay ang lalaking nagbigay sa akin ng bagong buhay. Habang sa aking mga kamay ay hawak ko ang mga dokumentong nagpapatunay na ako na ang bagong tagapangalaga ng kanyang mga negosyo at ari-arian. Naramdaman ko ang paglapit ni Mara. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang maliliit na daliri ay pilit na nagbibigay ng lakas na akala ko ay wala na ako. Ang amoy ng lavender mula sa kanyang bagong suot na damit ay humahalo sa malamig na hangin ng ospital. Ito ang langit na ipinangako sa akin, ang kaligtasan ni Mara, ang marangyang buhay na nasa aking harap, at ang katarungang sa wakas ay nakamit na namin. Ngunit bakit tila may kulang? Bakit tila ang bawat hakbang ko sa malambot na alpombra ng mansyon ni Silas pagkatapos ng araw na yon ay tila paglalakad pa rin sa ibabaw ng mga bubog? Lumipas ang mga buwan, ang dating Elena na katulong ay unti-unti nang ibinaon ng panahon. Ngayon, sa tuwing humaharap ako sa salamin, isang babaeng nakasuot ng mamahaling blazer at may matapang na titig ang sumasalubong sa akin. Ang aking mga kamay, na dati ay amoy sabon at bawang, ay amoy mamahaling pabango na ngayon. Pinatunayan ko sa lahat, lalo na sa mga marites ng San Jose, na ang isang inang nagmahal ng tunay ay kayang abutin ang bituin mula sa putikan. Ang aking tagumpay sa negosyo ay naging usap-usapan, ngunit para sa akin, ang pinakamalaking transaksyon na aking ginawa ay ang pagbili ng katahimikan at seguridad para kay Mara.
Dumating ang araw na pinakahihintay naming dalawa, ang formal na pag-ampon. Nasa loob kami ng isang pribadong silid sa korte, malayo sa ingay ng media at sa mapanuring mata ng publiko. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana, tumatama sa pluma na nasa ibabaw ng lamesa. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila nakikipagsabayan sa tunog ng orasan sa dingding. Ito ang aking golden moment. Nang dahan-dahan kong ilapat ang dulo ng pluma sa papel upang lagdaan ang adoption papers, naramdaman ko ang pagbigat ng aking hininga. Sa bawat titik na aking isinusulat, tila binubura ko ang lahat ng sakit ng nakaraan. Mara Kensington. Hindi na. Ngayon, siya na si Mara Elena. Ang aking apelyido, ang aking dugo sa diwa, ang aking anak sa lahat ng kahulugan ng salita. Tumingin ako kay Mara at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti na walang halong takot. Isang ngiti na kasing liwanag ng umaga. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang lambot ng kanyang buhok at ang init ng kanyang katawan ang nagpaalala sa akin na sulit ang bawat patak ng dugo at pawis. Kami ay malaya na. Wala ng Rico, nalilitaw sa dilim. Wala ng Celia na magsisinungaling. Habang lulan kami ng sasakyan pauwi, tanaw ko ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Hawak-hawak ni Mara ang kanyang paboritong manika. Habang ako ay nakasandal sa malambot na upuan, ninanamnamang kapayapaang matagal ko nang hinangad. Nanay, tawag ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na himig. Masaya na po ba tayo? Higit pa sa masaya, anak. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Ipinapangako ko. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang biglang pagpreno ng aming driver. Ang matinis na tunog ng pagkiskis ng goma sa semento ay tila isang babalang nagpabalik sa akin sa realidad. Isang itim na sasakyan ang humarang sa aming daan. Ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. Ang takot na akala ko ay patay na ay muling nabuhay. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang lumabas. May hawak na isang bagay na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Hindi ito si Rico, hindi ito si Valdez. Pero ang tingin niya sa akin ay puno ng parehong puot na akala ko ay natapos na sa korte. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Ang tanong na tila umalingaw-ngaw sa hangin bago ko narinig ang malakas na pagbasag ng salamin ng aming sasakyan. Sa gitna ng pagkabasag ng kristal at ang sigaw ni Mara, isang kaisipan ang sumagi sa aking isip. Sa mundong ito, ang bawat tagumpay ba ay may katapat na panganib? At hanggang kailan ko kailangang dumanak ang sarili kong dugo para lang mapanatili ang liwanag sa buhay ng aking anak? Akala ko ay tapos na ang ulan, pero heto ako, muling nilalamon ng bagyo habang ang pira-pirasong kristal mula sa nabasag na salamin ay dahan-dahang bumaon sa aking balat. Ang bawat piraso ng bubog na tumalsik sa loob ng sasakyan ay tila mga bituin ng kamatayan na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kalsada. Sa gitna ng kaguluhan, wala akong ibang naisip kundi ang protektahan ang batang nasa tabi ko. Niyakap ko si Mara ng buong higpit. Ang aking likuran, ang ginawa kong panangga sa anumang darating. Nararamdaman ko ang init ng aking sariling dugo na dahan-dahang dumadaloy mula sa aking braso, humahalo sa malamig na pawis at sa amoy ng takot na muling bumabalot sa aming dalawa. Huwag kang titingin, anak. Ipikit mo ang iyong mga mata. Bulong ko. Bagamat ang aking sariling tinig ay nanginginig sa matinding galit, ang lalaking nasa labas ay sinubukang abutin ang lock ng pinto. Ang kanyang mukha ay balot ng itim na tela, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa puot ng isang taong binayaran upang pumatay. Ngunit hindi na ako ang dating Elena, nahihintay na lamang ang tadhana na magpasya. Sa gitna ng panganib, naramdaman ko ang isang uri ng lakas
na hindi nanggagaling sa kalamnan, kundi sa kaibuturan ng aking pagiging ina. Kinuha ko ang mabigat na Crystal Award na nasa loob ng aking bag, isang simbolo ng aking tagumpay sa negosyo. At nang muling sumubok ang lalaki na pumasok, inihampas ko ito ng buong lakas sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkakasangga ng matigas na kristal sa buto ng tao ay tila isang hudyat na hinding-hindi na ako muling magiging biktima. Ang bawat sakit, ang bawat pighati, at ang bawat gabing inilaan ko sa pagluha ay ibinuhos ko sa bawat galaw ko upang ipagtanggol ang aming bagong simula. Narinig namin ang papalapit na mga yabag ng mga tao at ang tunog ng mga sirena na tila mga anghel na dumarating sa gitna ng impyerno. Ang lalaki ay mabilis na tumakbo patungo sa itim na sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Iniwan kaming dalawa ni Mara sa gitna ng basag na kristal at gulantang na katahimikan. Pagkalipas ng ilang oras sa ospital, habang nililinis ng nurse ang aking mga sugat, tumingin ako sa malaking salamin sa dingding. Ito ang aking golden moment. Nakita ko ang isang babaeng may mga galos sa mukha, may benda sa braso, at may bahid ng dugo sa damit. Ngunit sa likod ng mga sugat na yon, nakita ko ang isang reynang nagtagumpay mula sa sarili niyang mga abo. Ang mga sugat sa aking mukha at braso ay hindi natanda ng kahihiyan, kundi mga medalya ng isang inang hinding-hindi susuko. Ang bawat hapdi ng gamot na dinalapi sa aking balat ay tila nagpapaalala sa akin na buhay ako at dahil buhay ako, may pag-asa pa si Mara. Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan at lumapit sa higaan ni Mara sa kabilang panig ng kurtina. Nakatulog na siya dahil sa pagod at takot. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa bawat paghinga. Ang amoy ng ospital, ang halong amoy ng alkohol at malinis na linen ay tila naging kampante na sa aking pangamoy. Hinaplos ko ang kanyang noo, iniingatang hindi siya magising. Sa bawat dampi ng aking daliri, bumubulong ako ng isang panata na ang gabing ito, ang huling gabi na magiging biktima kami ng nakaraan. Dumating ang investigador, ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang seryosong babala. Inabutan niya ako ng isang ulat. Ang lalaking sumalakay sa amin ay tauhan ni Rico, isang desperadong hakbang mula sa loob ng rehas upang takutin ako at bawiin ang perang akala niya ay sa kanya pa rin. Ma'am Elena, kailangan niyo po ng dagdag na proteksyon. Wika ng pulis. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na determinasyon. Hindi ko na kailangan ng proteksyon para lang magtago. Ang kailangan ko ay tapusin ang laban na ito sa paraang hindi na nila muling magagawang tumayo. Hindi na ako natatakot. Ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago. At ako, wala na akong itinatago, kundi ang wagas na pagmamahal sa aking anak. Kinabukasan, dinala ko si Mara sa sementeryo bago kami tumuloy sa aming bagong tahanan. Ang amoy ng sariwang damo at ang malamig na simoy ng hangin sa burol ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Huminto kami sa harap ng dalawang puntod. Ang puntod ng aking anak na kinuha ng maaga at ang puntod ng pamilya ni Senyor Silas. Dito, sa harap ng mga alaala ng mga pumanaw, naramdaman ko ang tunay na paglaya. Inialay ko ang mga puting rosas. Ang bawat talulot ay tila sumasagisag sa kapatawarang ibinibigay ko sa aking sarili. Patawad dahil hindi ko nailigtas ang aking anak noon. Ngunit salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong iligtas si Mara ngayon. Ito ang aking bagong simula. Isang simula na hindi nakatali sa yaman ni Silas, kundi sa lakas ng aking sariling mga bisig. Tumingin ako sa langit, ang asul na kalawakan ay tila walang hanggan. Tila isang blangkong papel na handa ko ng sulatan ng aming bagong kwento. Nanay, aalis na po ba tayo? Tanong ni Mara. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa aking palad. Oo, anak.
Pupunta na tayo sa lugar kung saan ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng tawanan at ang awit ng mga ibon. Sagot ko habang dahan-dahang naglalakad palayo sa mga anino ng kahapon. Ngunit sa aming pagtalikod, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan, malapit sa gate ng sementeryo. Nakasuot siya ng itim at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa amin ng may lalim na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya mukhang kaaway, ngunit mayroon siyang bitbit na isang sobrang may selyo ng isang kilalang law firm sa ibang bansa. Sino ang lalaking ito? At anong bagong lihim ang dala niya na tila ayaw pa ring patuloyin ang aming ganap na katahimikan? Sa dinami-dami ng pinto na akala ko ay naisara ko na, may isa pa palang pinto na dahan-dahang bumubukas at hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa kabila nito. Ang bawat dulo ay isa lamang disguise na simula at sa pagkakataong ito, hindi na ako lilingon sa dilim. Huminto ang lalaking nakasuot ng itim sa harap namin. Ang amoy ng lumang papel at selyadong wax mula sa hawak niyang sobre ay humalo sa malamig na simoy ng hangin sa sementeryo. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, naramdaman ko ang muling paghigpit ng hawak ni Mara sa aking kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig. Ang aking likod ay tuwid. Ang aking titig ay matatag. Isang kuta na hindi na kayang tibagin ng anumang lihim. Ma'am Elena, panimula niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon at puno ng respeto. Ako si Attorney Rivera. Ipinadala ako ni Senyor Silas. Bago mangyari ang insidente sa loob, nag-iwan siya ng isang huling testamento. Hindi para sa kanyang ari-arian, kundi para sa kinabukasan niyo ni Mara. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre. Ang pakiramdam ng makapal na papel sa aking mga daliri ay tila isang huling haplos mula sa taong naging tulay ko patungo sa liwanag. Nang buksan ko ito, hindi mga numero ng bangko o titulo ng lupa ang sumalubong sa akin, kundi isang sulat na isinulat sa nanginginig na kamay. Elena, ang katarungan ay hindi natatapos sa pagkakulong ng may sala. Ang tunay na hustisya ay ang makitang lumalago. Ang mga pusong dati ay tinapaktapakan. Ang lahat ng hawak mo ngayon, ang kumpanya, ang mansyon, ang kapangyarihan, ay hindi ko ibinigay sa'yo. Pinagtrabahuhan mo yan. Ikaw ang nagtanim, Elena. Ako lang ang nag-abot ng tubig. Palayain mo na ang iyong sarili mula sa anino ko. Maging ang inang pinangarap mong maging. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng ganap na paglaya. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng mga puntod at alaala ng kamatayan, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging buo. Hindi ko kailangan ng isang tagapagtanggol para maging ligtas. Ang lakas na hinahanap ko sa iba ay matagal na palang nananahan sa loob ko. Naghihintay lang na tawagin sa gitna ng bagyo. Lumipas ang ilang linggo. Ang aming bagong buhay ay nagsimulang mamukadkad na parang mga rosas pagkatapos ng mahabang taglamig. Lumipat kami sa isang bagong tahanan na malayo sa ingay ng lungsod, isang bahay na puno ng bintana upang papasukin ang bawat sinag ng araw. Sa loob ng aming silid, ang amoy ng sariwang lavender at bagong labang kumot ay isang malaking langit kumpara sa amoy ng amag at dumi ng gum kauthang noon. Ang bawat gabi ay hindi na puno ng takot sa bawat tunog ng yabag sa labas, kundi puno ng mahimbing na tulog sa ilalim ng malambot na sapin ng kama. Isang umaga, nakita ko si Mara sa balkonahe. Nakasuot siya ng puting bestida. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Hawak niya ang isang brush at pintura, iginuguhit ang abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng sining at kapayapaan. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Nanay, tignan niyo po. Tawag niya. Ang kanyang tinig ay kasing linaw ng kristal.
Ang ganda ng kulay ng araw, di ba? Parang pangako na laging may bukas. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ang init ng kanyang katawan at ang bambam ng kanyang puso ay ang aking pinakamalaking tagumpay. Higit pa sa anumang halaga ng pera sa bangko, higit pa sa anumang kumpanya na aking pinapatakbo, ang makita siyang malaya at masaya ang aking tunay na kayamanan. Oo, anak, ang abot tanaw ay hindi na malayo. Narito na tayo, bulong ko habang nakatanaw sa malawak na kalawakan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang ganap na paghilom. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa akin kung gaano ako katapang. Ang bawat pighati ay naging pataba sa lupang kinatatayuan ko ngayon. Ako si Elena, isang inang muling isinilang, isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng kawalan. Tumingin ako sa malayo, sa lugar kung saan ang langit ay tila humahalik sa dagat. Wala na akong hinihintay na sinuman. Wala na akong kinatatakutan na anuman. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kamay ng aking anak sa aking palad at ang katiyakang sa bawat paglubog ng araw ay may isang bagong umaga na puno ng pag-asa. Ganito na lang ba? Ang tanong na dati ay puno ng pait. Ngayon ay may sagot na ng kagalakan. Oo, ganito na lang. Payapa, malaya, at punong-puno ng pag-ibig na walang hanggan. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang amoy ng sariwang pintura at ang tunog ng tawanan ng mga bata sa pasilyo ng Abutano Foundation ay tila isang panaginip na paulit-ulit kong gustong gisingan. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking opisina. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa malawak na hardin. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang kwento ng pait. Ngunit dito, sa ilalim ng bubong na aking itinayo, nahanap nila ang pagkakataong muling maging bata. Hindi na ako ang Elena na laging nakayuko at amoy uling. Ang suot kong puting terno ay tanda ng aking kalinisan mula sa putik ng nakaraan. Ang aking kumpanya ay hindi lamang naging matagumpay sa aspeto ng pera, kundi naging simbolo ng pag-asa para sa mga kababaihang akala ay wala ng bukas. Sa bawat pirma ko sa mga dokumento, hindi na pighati ang aking nararamdaman, kundi ang bigat ng responsibilidad na pangalagaan ang mga buhay na ipinagkatiwala sa akin ng tadhana. Nabalik ang aking diwa nang pumasok si Mara. Hindi na siya ang payat at takot na batang nakita ko sa ilalim ng hagdan. Isa na siyang ganap na dalaga, may matapang na titig at ngiting kasing liwanag ng umaga. Hawak niya ang isang imbitasyon para sa kanyang unang art exhibit. Ang kanyang mga pinta ay hindi na puro itim at abo. Punong-puno na ito ng mga kulay ng bahaghari at sikat ng araw. Nanay, para sa'yo ito. Wika niya. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pagmamahal. Ikaw ang unang kulay sa aking canvas. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa dilim. Ito ang aking huling golden moment. Sa pagyakap ko sa kanya, naramdaman ko ang ganap na katuparan ng aking pagkatao. Nahanap ko ang katarungan hindi sa loob ng selda ni Rico, kundi sa bawat tagumpay ni Mara. Balita ko ay pumanaw na si Rico sa loob ng kulungan dahil sa isang karamdaman, isang tahimik na pagtatapos para sa isang maingay na kasamaan. Si Celia naman ay nanatiling mag-isa, isang anino ng nakaraan na nilalamon ng sariling pagsisisi. At si Senyor Silas? Patuloy siyang nagpapagaling sa ibang bansa, ngunit ang kanyang mga liham ay palaging nagpapaalala sa akin na ang pinakamalaking pamana niya ay hindi ang kanyang yaman, kundi ang tiwala na ibinigay niya sa akin. Nabalik ang aking tingin sa abot tanaw. Ang tanong na, ganito na lang ba, ay wala ng puwang sa aking puso. Ngayon, ang tanging bulong ng aking kaluluwa ay salamat. Salamat sa bawat sugat na naging pilat, sa bawat luha na naging ulan para magpatubo ng bagong pag-asa, at sa bawat gabi na naging daan
patungo sa isang walang hanggang umaga. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng bawat sakripisyo. At dito, sa harap ng bagong bukas, alam kong wala nang bagyong kayang muling magpabagsak sa aming dalawa. Kami ay malaya na. Kami ay buo na. Ang aming kwento ay hindi na tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa pagdating sa lugar kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailangang maging masakit. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang amoy ng kalayaan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang awit ng tagumpay. Kasama si Mara, dahan-dahan kaming naglakad palabas ng opisina, handang harapin ang mundo ng may ngiti at paninindigan. Sapagkat sa dulo ng bawat madilim na pasilyo, palaging may naghihintay na abot-tanaw.